Ahoy! Kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to ay magde-demonstrate tayo netong aking Alex 11 Pro dashboard na pwede nyong matry. Meron tayong 7 days na trial at ito ay magsisilbing monthly subscription kung gusto nyo magkaroon ng kopya nito at matry, magamit, whatever. Bala sa buhay nyo na mag-value ng time at makapag-login muna tayo dito. So, ngayon, kapag yan, may nakalagay dito, your subscription will expire within a day. Okay, so ngayon, papapiliin ka kung meron ka na save na data or wala pa, or kung gusto mo ng bagong data, i-click mo yung yes, pero kung meron ka nang na-save na data dito, i-click mo yung no. So, gagawin natin, i-click natin yung yes para mag-i-import tayo ng bagong historical data rito. So sa ngayon, may kita ngayon natin, pag punta tayo sa may main panel, blanco yan. Pag tinignan natin yung mga ibang computation dito, wala, blanco rin. Diba? Mga blanco, mag-error dyan since wala pa nga nako-compute yan. So error lahat yan. Ngayon, para magkaroon ng historical data ito, which is pwedeng US stock market, pwedeng Philippine stock market, lalo na crypto at forex. So mag-start muna tayo sa forex. So ito yung Excel version. So yung Excel version, kukunin mo yung historical data mula sa Instagram. Tapos ipe-paste mo dito sa may Excel na included. Parang ganito. Lalagay mo dito mo mamaya ipapakita ko yung literal paano maglalagay. So ngayon, marami na ako na save dito. May Philippine stock market, may US stock market, may forex, at meron ding crypto, which is naandito yung crypto, US stock market, forex, crypto. So gawin natin sa forex muna tayo. Pag pindutin mo ng import, extract, calculate, and then chart, yan, may kita mo na yung full description, lahat ng whatever set na record ng ng na to, ng pair na to, which is GBP USD. Okay, dito ka mag-enter ng pangalan niya. Ngayon, pag gusto mo yan, i-click mo lang yung save para pag in-open mo uli siya, tinanong ka, would you like to import new historical data o hindi. Kung ayaw mo mag-import, pag kinlik mo yung no, ito yung lalabas na information. Pag kinlik mo yung yes, ito nga, mag-import ka ng sarili mong data o yung pinaka-latest data. So, may kita natin kung ano yung function nito pang Philippine stock market, ganun din sa US stock market, tsaka forex and crypto. So, usually, eto, pagpunta sa may main panel, dito mo makikita yung mga early detection, prediction, projection, o daily forecast. Kagaya na nakasulat dito, may daily projection. Bukod sa yung percentage na kung bullish or bearish, kung downtrend o uptrend, na andito. At halimbawa meron ka ng idea at may sapat ka na aral, mas maintindihan mo kung para saan itong SMA, WMA, EMA, which is stands for kapag kulay green, kapag bullish o uptrend, ito tatamaan sa mga ganong klaseng frequency. At kung bearish, yung mga kulay red. Ngayon, kung ano ba ang super laki ng talo ng kung anong klaseng stocks, forex, crypto na nilalagay mo rito, dito ka naman titingin sa bandang gitna para ma-measure mo ilan yung porsyentong 25 at 100% na bounce back man or reversal. Habang meron ka na rin ditong heads up na within MA5, may projection dito. Okay? May prediction. Ngayon, bukod pa dyan, ay meron din itong other function na pupunta tayo sa may more at gusto natin makita kunyari yung moving average sa loob ng MA5 o yung naging kalakaran sa loob ng MA5, MA7, click mo lang yung calculate. Click mo yung calculate dyan. Tapos, yung gagawin mo lang naman dito, kukunin mo yung mga difference nito, yung last 2 decimal point dito kapag forex. So, lalagay natin 43. Tapos, yung sumunod, 35. At yung sumunod, 8. Tapos, eto na, nag-compute calculate na siya ng kung ano man ang potential niyang magiging value. Pero parang mali yata yung nakalagay dito. Bakit 9 peso yan? Parang alabo naman yata ng computation dito Ba't ganun? Ba't 9 peso? Iba yata nako-compute nito. Okay. Kaya pala, wala pala kasi akong nilagay na
centavo dyan. So yeah, makikita ngayon natin 127 bagsakan, 127.86 sa uptrend, whatever, parang gano'n. So pinaka basic na base price ng kalakaran nasa 127, parang gano'n. Ganoon din yung idea dito sa may MA7, 0.0053, 0.0066, which is ito lang yun, kinukuha ko lang ito lahat to. Okay, tapos 0.0087, at yan, nag-compute na siya kung ano potential na bullish and bearish signal MA 5 month or MA7. Ngayon, bukod pa dyan, meron tayong ibang function dito na kung saan patay muna natin ito, tanggalin natin yan. So ngayon, pag dito tayo sa may chart na ito, dito muna pala tayo, meron pang other function dito na kung saan pupunta ka dito, world calculator, which is may shortcut na calculator pang Binance or Bitget. Mapipindot mo dito Bitget or Binance. Tapos ito yung mga leverage niya, kung magbabuy long o sell high ka. Kung buy long, pag pinindot mo yung sell short, ito yung sell short, tapos yung buy low sell high ng pang Binance, ito naman yung pang Bitget. At pag sa Philippine stock market, ito naman yung simpleng calculation, kasi buy long lang naman meron doon. Hanggang sa naandito na rin yung computation o yung calculator ng pang forex naman. Ngayon, punta ulit tayo sa may more, makikita natin stock calculator. Ito, dedicated para sa Philippine stock market. Maglagay ka ng whatever set na buying capital mo rito, at maglagay ka kunyari 10,000 share, 150. So makikita ngayon natin, total net capital 15,000 minus yung 100,000, magiging total balance na lang 84,900 something. Diba? Ngayon, pag nilagay mo dito yan, 10,000 share, na kunyari nag-appreciate ang presyo ng 1.75, may kita mo na yung total profits by value man o by percentage. Ano man nilagay mo na buy dito, total amount of share at magkano per share, sinasabi na agad kung mananalo ka ng 1% all the way sa 20%, ito magiging potential mong temporary gain and temporary loss kapag nakita mo rito whatever set na percentage at yung total value. Katulad nito, at yung mga profits mo nakasulat, magiging potential profits mo from 1% to 20%, at potential gain or loss kapag tumaas o bumagsak, pag naging bearish or bullish by that time sa very specific na presyuhan, sinasabi na agad dito magkano ang presyuhan sa 2%, 156, sa 7%, 163 something, versus sa pagkakabili mo kunyari 150. So sinasabi na may heads up na agad sa iyo. Ngayon, sarado natin yan. Punta naman tayo dito sa may portfolio, which is dito yung una mong sabit, unang gulpe, pangalawang gulpe, pangatlong gulpe ng iyong mga kinolekta sa Philippine stock market. Kung mga portfolio, average down management. Tapos nandito yung portfolio mo, meron kang top 5 stocks na pwede mong ilagay dito, whatever set na code dyan, at kung magkano naman yung market price, sinasabi na agad dito yan, pwede ka mag-enter ng whatever. Tapos pwede mong i-save yung ano mang gusto mong i-save dyan. Ngayon, meron naman dito yung risk management system na kung saan nagpatalo ka o either way, nag-stop loss, cut loss ka, whatever. Maglagay ka ng kung anong klaseng value amount dito. Sinasabi na agad sa'yo kung ilang porsyento ang iyong dapat kitain. Kung ilang porsyento ang kikitain mo base sa kung magkano nagagawa mo per day sa loob ng MA20 all the way papunta ang MA240. Sinasabi na agad sa'yo dito, kung ba nagpatalo ka ng around 70,000, kinakailangan mo daw kumita ng 3,500 per day para mabawi mo yung 70,000 sa loob ng MA20 o isang buwan. Pero kung hindi mo kaya yon, sa loob ng MA40, kinakailangan mo lang daw kumita ng 1,750, marirecover mo na yung 70,000 pesos na pasunog palaga. So, natalo sa'yo. Parang gano'n. Ngayon, meron itong recovery, ito rin yun. Okay, pinalaking process lang. So, nagpatalo ka. Kunyari, sa Forex, natalo ka, na-liquidate ka ng $300. Lagay mo dito, 300. Okay, lagay mo lang dito, which is parang di yata na-enter yung 300 dito. Okay, $300. Malambot yan. 300. Okay, so ngayon,
Kung $300 ang nasunog sa'yo o na-liquidate ka, sinasabi dito, kinakailangan mo lang kumita ng $15 per day para manalo ng 100%, para makarecover ka ng 100% sa loob ng MA20. Or pwede mo rin isipin na sa isang araw, up to 20 trade counts ang kailangan mong kitain. Kada per trade, $15 dapat profits mo. $15 pataas para within 10 to 20 trade counts lang, mababawi mo na yung $300 na usually madali lang na mabawi yung $100 kung marunong ka na talagang mag-trade and scalp sa forex o sa crypto man. So ito yung risk, appetite, computation, whatever. Ngayon, dito naman tayo sa may ledger. Sinasabi dito kung halimbawang ang goal mo per day ay $50, tapos sabihin na natin conversion niya sa pesos, 55 pesos. Sinasabi na agad sa ang 100% na success rate mo sa loob ng MA20 na potential mong iyayaman ay 55,000. 100% na success rate. At sinasabi na agad yung 75 to 50 all the way sa 25% lang. Mali pa yung pagkakasunod dito. Dapat 25%, dito 26%. 25%. Ngayon, per day mo, $50. Per week, $250. Per month, nasa ano na siya, around $10,000 siya. Within a month daw. $10,000. Hindi, $10,000. 1,000 lang pala, 10,000. $1,000 siya within a month. Sa pesos, from 25% all the way sa 100%, yan daw ang potential mo pwedeng ikayaman as long as very consistent mong nagagawa. $50 na profits per day sa loob ng MA20, aka sa loob ng 20 days, magawa mo ng very consistent yan, yayaman ka ng $1,000 at tumataginting nasa around 55,000 pesos yun base sa conversion na 55. Ngayon dito naman, eto na nga, kung halimbawa na-liquidate ka ng, kunyari biglaan, na-liquidate ka ng 130. Sinasabi na agad dito, ang pambobong kita per trade or per day, $10 pataas. Yung pantanghang kita per trade ay $20 pataas. Sinasabi agad dito, yung na-liquidate sa yung $130, all you have to do is at least gumawa ka ng $10 na profits per trade, tapos 13 times mo gawin yon, meron ka ng mapupuli recover na $130. As long as kaya mo magawa, very consistent, $10 per trade na profits at 13 times mong gagawin. Or pwede mo rin gawin gato, natalo, nasunog, na liquidate ka ng $130. Imbis na i-recover mo per trade, i-recover mo within MA20. O i-recover mo sa total trade counts na nakasulat dito. Sinasabi daw dito, $10 lang daw kinakailangan mo kitain per day at 13 days mo lang siyang gagawin at makaka-recover ka na. 13 days lang mo gagawin, makaka-recover ka na ng $130 na pasunog palagas o na-liquidate sa'yo. Ngayon, kung ano ba ang kakayahang kapasidad mo, $20 per day. So, ibig sabihin, per day, kinakailangan mong consistent kumita ng around 6.5 days lang, o sabihin na natin within 7 days lang, mapupuli recover mo na yung $130 mong nasunog. Yan kung halimbawang hindi ka pa marunong, hindi mo pa totally na tanto kung paano nga ba ginagawa yung pambobo to pangtangang kitaan. Isipin mo dito na keso per trade, $20 pambobong kita, $10 pataas pambobong kita, pantangang kita, $20 pataas per trade dyan. Pwede mong isipin ganun, o kaya pwede mong isipin o gawin na lang na $10 pataas per day pambobong kita, $20 pataas per day pangtangang kita. Or pwede mo nga isipin, imbis na sana itong $130, i-recover mo ng almost 7 days. Sa isang araw, manalo ka lang ng 7 times, around 7 times na tagto $20, ma-recover mo na ang $130. O kaya manalo ka lang ng 13 times na $10, ma-recover mo ang $130. So yun ang kagandahan nito, meron tayong calculator dito. Ngayon, meron naman dito leverage na kung saan sinasabi daw dito magkanong per pips ang kikitain mo base sa kung ano man yung dineposit mo. Kunyari, nag-deposit tayo ng
$100 lang. Tapos, yung leverage natin, 1,000. Kung mananalo tayo ng 0.0001 pip, $10 na agad yun. Sa capital natin, $100. Kasi ang buying power mo by that time sa $100 na naka 1,000 leverage is 100,000. So ngayon, baguhin ngayon natin. $100 pa rin yung capital. Tapos this time, gawin natin 500 leverage. Kung mananalo tayo ng 1 pip, panalo tayo ng $5. So kung mananalo tayo ng around 10 pip, edi panalo tayo ng $50 per trade. Na-guess nyo, yun ang kagandahan nitong calculator o leverage calculator nito. Ngayon, meron pa dito another calculator na kung saan, ito, sinasabi dito kung 500 leverage. 500 leverage. Tapos, ang capital mo kunyari ay $500. Sinasabi na agad sa'yo, yung total buying power mo, yung total, yung up to, yung maximum na pwede mong mabili sa $500, maximum volume or unit. At kung ilan yung bilang yon by lot size. Volume or unit, tsaka yung ilang bilang yon sa lot size. Na-guess nyo, sa 500 leverage, pinindot natin yung 500 na capital. Sinasabi sa 500 mong capital na naka 500 leverage, total buying power 250. Yung maximum na pwedeng mong bilhin na volume o unit 250,000. At yung maximum na pwede mong mabiling lot size ay 2.50 lot. Okay? Ngayon, pag sinelect naman natin to, which is 1 pips, manalo ka lang ng 1 pip, $25 na yon. Ito naman, 10 pip. Manalo ka ng 10 pip, $250 na yon. Ito naman, 20 pip, $500 na ang profits nun. Na $500 ang capital, naka 500 leverage, manalo ka ng 20 pips, $500. Manalo ka ng 10 pips, $250. Manalo ka ng 1 pip, $25. What if, kung ang puhunan mo, $50 lang? Edi click natin, $50. Yan. So may kita natin, $50 yung ginawa nating kapital sa $50 na naka 500 leverage. Total buying power mo, $25,000. Yung volume o unit, maximum up to 25,000 volume o unit. Mabibili nun, up to 0.25 lot size lang ang mabibili nun. Okay, so ngayon, kung manalo ka ng 1 pip, ay nasa $2.50. Kung manalo ka ng 10 pips, $25. Manalo ka ng 20 pips, na-guess nyo. Tapos ito yung basic calculator lang ito. Strictly calculator. Built-in calculator sa may Alex 11 Pro dashboard. Ngayon, ano pa iisipin natin dyan? Okay na ano. So usually ito, naka-disable ito kasi pang personal ko itong statistic. Okay, ngayon, dito sa bandang ilalim, kunyari, sinelect mo yung stock, di pang Philippine stock market yung calculator dito. Sinelect mo yung forex, pang forex is either buy long o sell high ang gagawin mo. Pag kinlik mo yung crypto, di buy long o kaya sell high din. Kumbaga, small calculator yan dyan. Di ba? Tapos, ano pa? May kita natin, meron dito mga side button na kung saan, pag pinindot mo yan, another dashboard ang lalabas. Kumbaga, para ipagkumpara mo yung record ng MA20 sa isang dashboard, tapos yung pang MA40 sa pangalawang dashboard, parang gano'n. O kaya iba-ibang klaseng stocks, forex, crypto, o historical data, ilalagay mo. Up to 4 tabs yan na pwede mong gawin. Multiple times lang siya mag-open ng Alex 11 Pro dashboard. And then after that, ano pa? Bukod pa dyan, meron tayong makikita mga icon dito. Itong mga icon na ito, magsimula tayo dito sa pips meter. Ibig sabihin yan, kino-compute niya yung total gain and total loss. Magkano yung total panalo, magkano yung total talo. Ilang pips ang panalo, ilang pips ang talo sa loob ng MA20, ilang beses ang nanalo at ilang beses ang natalo. Katulad yan, sinasabi agad dito, 8 beses ang panalo at 10 beses ang talo sa loob ng MA20. Tapos, gamit ka ng common sense o basic concept, logic, psychology ng demand and supply. Kung maraming talo ito,
versus sa panalo, ano kaya potential? Na-gets nyo? So, doon mo nga iisipin yung total pips, yung current pips, at yung 25 to 100% na mga measurement dito. As in, totally, sa madaling salita, bahala ka sa buhay mo na mag-value ng time since madali na itong intindihin. Gamit ka lang ng basic common sense. Na-gets nyo? Sa usapang demand supply, ang daling isipin yon. Ngayon, dito naman, snapshot, sinasabi sa loob ng MA20, ano daw yung high, low, yung open, high, low, close, OSLC. Ito yung open, ito yung close, ito yung high and low. Magkano yung mga value amount sa loob ng MA20 per day, sa loob ng MA20 ng mga OSLC, per week, sa loob ng MA20 ng OSLC, per month o MA20, ito yung record niya. At sumatotal averages per month. Okay? Tapos sinasabi dito, MA20 fluctuation, magkano ang kanyang nagiging movement, fluctuation, hinihinga, bla 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 bla. Ano yung nagiging flow o daloy niya sa loob ng MA20, ito yung 0% and then 100%. Sinasabi lang dito, magkano yung threshold na 0% and 100% sa loob ng MA20, magkano yung value ng pinaka-lowest and highest. Katulad nito, MA20 highest, MA20 lowest. Ito rin yun. Sa loob ng MA7, kinumpute niya ano yung pinaka-lowest and highest sa loob ng MA20, MA7, MA5. At sa loob naman ng MA20, kinukompute niya magkano pinaka-lowest, minimum, all the way sa maximum, okay? Maximum na hinihinga o range, which is dito natin makikita. Pwede nating pindutin dito sa may menu or pwedeng recta, pindutin mo na lang itong chart na itong range. Makikita mo ngayon dito, ito yung range, which is yung kinocompute niya dito. Magkano yung minimum, maximum, average, whatever. Tapos, syempre, yung moving average sa loob ng MA20, sinasabi na agad dito, ano yung highest and lowest and average, diba? Tapos, kung magpa-bounce back, magre-reversal sa whatever set na personal mong TA, ito na ngayon yung mga measurement kung magpa-bounce back or magre-reversal na andito na yung mga value amount. Habang nandito na rin yung 52 weeks na threshold, ano yung pinaka-lowest, highest, average, lalo na nandito yung appreciation percentage, okay, versus depreciation percentage. Basta mga appreciation percentages na nakasulat dito. Na-guess nyo? Ngayon, bukod pa dyan, merong additional dito na MA20 true moving average. So, may kita ngayon natin, iba yung computation dito, versus sa nagiging computation din dito na kung saan may sinasabi ano daw potential sa loob ng MA20 sa araw-araw na magte-trade scalp ka, ano potential na lowest and highest, yung unang lowest, unang highest, pangalawang lowest, pangalawang highest, at sinasabi dito yung potential na may magiging floor price o ceiling price sa buong isang araw. Kumbaga, may early detection, prediction, projection, calculation, calculation, bala ka sa buhay mo na mag-value ng time na sana mag-gets mo ibig ko sabihin. So, yun ang purpose niyan, yun ang use and purpose niyan. Binibigyan ka ng some kind of idea. Ano nga ba talaga tunay na nagiging galawan ng kung anong klaseng nilalagay mong historical data dito. Philippine stock market, forex, crypto, US stock market, na-guess nyo. So, ito yung mga record. Ngayon, kung pagkukumpara naman natin ito versus yung total pips na ginalaw niya, ito yon pips meter. Yan yung mga babasahin mo pag mag-a-analyze ka. Okay? Magba-backtesting ka, mag-a-analyze ka, whatever, blah, blah, blah. Yan ang mga pagnanasahan mo. Habang ito, yung chart, yun nga, mamaya natin gawin yan. Ngayon, yun yung mga very important things na calculator dito o nag-auto-compute calculate. Habang, speaking about calculator, pindutin natin yung calculator icon, which is yung calculator icon ay para sa Philippine stock market, para sa forex, para sa crypto. May kita natin, ito pang Philippine stock market na calculator, pang forex, pang crypto, tapos may account ledger dito, magkano, parang ito lang din yung kanina, tapos may leverage at may margin pang Philippine stock market. So ito kung tutusin, naka-separate ito na na software ko na
exclusively lamang sa aking masterclass. Itong buong Alex 11 Pro Dashboard, pati itong Repa Pips Calculator, binil-in ko na mismo din dito sa Alex 11 Pro Dashboard. So, ayan, mag-enter ka na ng whatever shit na gusto mong bilihan dyan. Ngayon, bukod pa dyan, para makita mo yung total record nito, netong MA20 na makikita ngayon natin, pag tinututok natin dyan, kung negative o positive, magne-negative positive yung kulay ng eto mga OHLCD sa may taas. Tapos may kita mo, okay, nagsasabi na agad, reversal, bounce, o average, whatever, di ba? May computation, may heads up sa'yo. Ngayon, yung other function nito, mga basic stuff lang, gusto mong palitan yung mga kulay niyan, di ba? Gusto mo i-on and off yung label, o i-on and off yung VWAP o yung moving average oscillator, habang nandito rin shortcut key ng ng pips meter. Tapos dito naman, pwede mo makita yung negative percentage ratio, positive percentage ratio, pwede mo makita dito. Tapos yung high versus close, high, low versus range, tapos high versus low, open versus close, range, tapos yung actual value ng low, ng close, low, high, open, tapos yung highest and lowest versus average, tapos yung OHLC mismo, at pwede mo rin makita dito individually yung VWAP. So usually pwede mo makita yung VWAP dyan, o yung other function, pwede mong pindutin yung high, double click mo lang ito, high, double click natin ito, low, double click natin ito, lalabas dito yung range. May makikita tayo, may plus and minus, left and arrow, left, right na arrow. Ibig sabihin yan, para lumaki, para lumiit, di ba? Pwede rin yan sa mouse, pwede mo paliitan. Yeah. Tatlo silang liliit, lalaki. CTRL, control up and down, left, right, whatever. Di ba? Pwedeng ganon. Kung gusto mo silang lahat lumaki, lumiit, control left, right, up, down, o kaya itong manually. Individual mo pwedeng palakihan, liitan, whatever, mga ganon. Kada chart may control, may chart control yan, which is mga geto. Yung gitna, reset yan. Tapos yung M, ibig sabihin, mga menu. Di ba? So, yun ang kagandahan nito. Pwede mo siyang double click na lang dito para ma-shortcut mo yung gusto mong makita. Yan. Di ba? Ganyan. Pero usually, pinakamagandang tinitignan dito, yung negative percentage ratio, positive ratio, bukod sa high and low, average, all the way dito sa may VWAP. Diba? So, pwede ka magkaroon ng konting drawing lang dito. So, ngayon, na-highlight ko para lumaki, lumit, o mag-zoom. Tapos, pwede ka maglagay triangle, o rectangle pala, para nasa ground, ma-figure out, ano ba to? Bullish, bearish, falling wedges ba ito, rising wedges ba ito, nagko-consolidate pa dito sa area na ito, blah 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 blah. So right click mo para magkaroon ng yan. Pero wala ka totally pwedeng i-draw na up and higher and lower trend line, kasi madali naman na maisip to dito kahit hindi ka naman totally mag-drawing. O kaya gusto mo i-screen print mo na lang tapos saka ka mag-drawing. Medyo maano pa yan, matrabaho pang gawin yan dito eh. Ngayon, ano pa yung ibang function dito? So ngayon, pag pinitin naman natin yung dito, yung historical, ibig sabihin yun, lalabas yung trading view o yung Instagram at saka yung historical data mismo netong nilagay mong, nilagay mo dito, stocks, forex, crypto. So makikita ngayon natin, yan, habang naandito yung historical data, which may mga kung anong klaseng craziest na computation dyan, meron din dito mga mga quick reference tungkol sa loob ng MA20. At ito, click mo lang menu para mawala, hide and show, parang gano'n. Tapos nandito na rin ito. Ngayon, pwede mo pagkumpara by single chart o pwede mo pagkumpara by dual chart, di ba? Pwede mo lakihan, letan yung chart na ito, which is itong mas maganda sana talaga dito, trading view ginagamit imbes na Instagram. So ayan yan. Tapos yung other function naman yan, pag pinindot mo ulit ito, di babalik la uli sa dati, di ba? Babalik sa pinaka main chart. Ngayon, kapag naman, sa bandang taas may makikita tayo mga button. Number 1, ito, monitor, ibig sabihin yan, ito, dedicated na chart ito, pang external monitor mo, physical external monitor. Pwedeng single o quadruple na chart, lalabas dito pang
Ito naman yung isa pang quadruple na chart, vertical quadruple na chart ang lalabas. Ngayon, pagdating naman dito, Investagram na site na kung saan dito mo kukunin yung historical data ng kung anong klaseng stocks, forex, crypto na ilalagay mo dito. US stock market, Philippine stock market, forex, crypto. Dito mo kukunin yung historical data katulad nito. Mamaya pupunta tayo dyan. At syempre, kung nagpi-Philippine stock market ka, may COL, edi pwede ka mag-trade and scalp inside the Alex Sonce Pro dashboard. Tapos nag-login ka, whatever. Ngayon, pwede tayo magkaroon ng chart ng single chart. Tapos, eto, may makita tayo dito, favorites mo. Pwede ka magalagay dito, favorites. Pinapapili ka dito. Ano bang gusto mong charting system? Investagram o Trading View? Pag kinlik mo yung Trading View, isang chart pang Trading View ang gagamitin niya. O lalabas dyan. Pag pinindin mo yung Investagram, di Investagram na chart lalabas dyan. Ngayon, makikita natin, lahat ng mga pages dito, merong mga button din sa gilid. Either palakihan mo, leletan, at saka yung close. Diba? Para hindi nag-i-slow yung software. Para patay niya yung resource. Ayan yung single, at naman yung dual. Kunyari, gusto natin Investagram o Investagram na chart ang lalabas niyan. At ganun pa rin niya. May maximize, minimize, tapos close. At syempre dito, triple. Di triple chart. Sabihin na natin, trading view. Gusto natin trading view. O kaya pag nagpumili ka din sa may favorites na to, ang lalabas dito ay Investagram na chart. So, ito yung favorites mo. Pero ito, tinatanong ka kung anong charting system ang gusto mong gamitin. Kunyari, gusto natin ng gold. So, 3 chart ng gold ang lalabas dito. Tapos, bahala ka na sa buhay na muna, i-adjust na lang. Kahit free account lang yan, pwede kang mag-multi-chart sa Alex Sonce Pro dashboard, diba? Hindi mo na mag-subscribe or whatever, parang ganon. Set dito, quadruple o 6 na chart ang lalabas. Kunyari gusto natin ng XRP. Pwede natin enlarge yan, letan, minimize, maximize, at pwede natin din isarado. Kaya may close button dyan para para hindi naglalag yung software. Kumbaga parang cellphone, tanggalin mo yung mga hindi mo ginagamit para hindi kumakain ng memory. So, 6 na chart ang lalabas dyan. At syempre, pwede kang mag-trade and scalp dito, gamit yung Bitget mong broker. Okay, gamit mo yung Binance na broker mo, di ba? Binance mo, ito yung Binance. Ito na may yung Bitget, pwede mong lakihan, liitan yan. So, habang nagtatrade and scalp na ka ng ganyan, kunyari sa Forex, Crypto, di pwede mong ilabas kunyari itong calculator. Pwede mo ilabas yung calculator habang nagtatrade and scalp ka. Forex, Crypto, ito, maglalagay na ako dito, blah, 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 di ba? May pwede lagyan natin ng shortcut key sa Pero alam ko na, lagay ko na yata yung shortcut dito. Kalimutan ko lang nasa yung shortcut dito pang Repa Pips Calculator. Nakalimutan ko saan ko na ilagay. Dito yata. Number 4. Hindi. Ito naman yung Repa Pips Calculator ng 4 na sabit bitaw. O 5 sabit bitaw. Whatever. Parang ibang function. Saan naman yung Repa Pips Calculator na? Hindi lumalabas yung Repa. Ito, shortcut. Kunyari, habang nagtitrade scalp kang ganyan, gusto mo makita yung actual record niyan, yung potential na, kumaga, yung daily projection niyan, yung forecast. Ayan. Control, control function F1, F2, number 1, 2, whatever, parang gano'n. So, lalabas yung mga function na yan. Di lang lumalabas dito yung rep. Dapat mabago pala yung nito, yung shortcut key. Repa Pips Calculator. So, ayan. Ito yung magte-trade and scalp pa kunyari dito, gamit yung Bitget mo or yung Binance. Diba? Pwedeng ganyan. Pwede nga mag-trade and scalp mismo sa loob ng Alex Sonce Pro dashboard. At bukod pa dyan, yung other function yan, mga basic, mga basic idea. Kunyari, ito example. Ito naman, pag dinouble click mo dito, kahit saan dito, basta dito sa text box. Pag dinouble click mo yan, kunyari, blanco yan. Pag dinouble click mo yan dyan, lalabas itong advanced settings. Na kung saan, dito mo pwedeng baguhin yung background. Pwede mong baguhin yung background, ganyan. Pwede mong baguhin yung button. Yung button pala yung binabago natin. Pwede mong baguhin yung background. Pwede mong baguhin yan. Ba naman to Okay. At syempre, pwede mong baguhin din yung text.
Yeah, pwede mo bago-baguhin yung text niyan. Yan, pwedeng mag-control ka na lang sa keyboard para mag left and right ka, para kasi na-epektuhan din, nakalimutan ko tanggalin ano nito. So na-guess yung idea. So ayan, pwede mong palitan din yung kulay nito, yung internal and external shade niya. Pwede mo bago-baguhin yan. Yeah. Pwede mo mabago yan. Yan, pwede mong baguhin ganyan. Totally gawin mo black o whatever, ano man trip mong kulay. At yung the rest na ito, dapat pala lalagyan ko ng reset button dito. Yung the rest na ito, pwede tayo mag-import ng historical data dito. So gagawin ngayon natin, mag-import tayo, kunyari, hanapin natin XRP, which is ito, XRP. Pupunta tayo sa historical data, i-highlight natin sa 1 year return, mag-scroll tayo dito, kumuha tayo ng at least more than MA20 at i-copy natin yan. So kinopy na natin yun, nasa clipboard yun, i-reset natin itong Pro Dashboard para totally malinis siya, buburahin natin. Okay, so ngayon, tingnan ngayon natin, yes, mag-import tayo ng bago. So this time, kanina nag-import tayo ng historical data, Forex, gamit yung Excel. Pero this time, copy and paste. Yung kinopy natin kanina sa may Instagram, nasa clipboard na ngayon, yung gagawin lang natin, import, extract, calculate, and then chart, di ba? Kaso, nag-error. Bakit? Kasi ang kinuha natin, ang ini-import natin dito, yung XRP, crypto. Nakaselect tayo ng Forex. Yan, check for crypto and US stock market, nakasulat, di ba? So gawin natin para hindi tayo magkamali. Kung titingnan natin yung panel, may lumabas na mga value amount dito na mali-mali, which is hindi naman dapat. Okay, so gawin natin, clear natin, pindutin natin clear, mabubura lahat yan. Tapos ngayon, yan, check natin ito para pwedeng pang US stock market o pang crypto. Kapag naka-check yan, pang Forex lang. So import, extract, calculate, and then chart. At ito na nga yung record ng XRP. Na-guess nyo, ganyan yung idea na. So, pang crypto na ngayon to. Kanina, Philippine stock market nilagay natin. O ano pala, GBP pala nilagay natin, Forex. Ngayon, subukan naman natin yung naman. Kunyari, Philippine stock market. Lagay natin JFC. So, ito ngayon yung JFC. So, kukunin natin yung historical data dito, JFC. Okay, teka, double check natin dito ano nilagay ka, pang Forex pala ito. Okay, JFC. Ang diskarte, geto, through Excel natin i-import ito. Kukunin natin dito yung historical data. Pwede kahit saang date kung tutusin. So, gawin natin, kunin natin pinaka-latest, whatever. Kakopy natin ito. So, gagawin ngayon natin, punta tayo sa may Excel. Tapos, mag-i-import tayo dito sa Philippine Stock Market. Hanapin ngayon natin yung Excel na pang Philippine Stock Market. Kunyari, ito. Di ba? Isa na ito eh. So, gawin natin, i-open natin ito. I-save natin ito bilang JFC. JFC. Tapos, buburahin ngayon natin yung laman nito. Burahin natin laman, JFC. Okay. At syempre, i-record ngayon natin yung mismong 52 weeks high, 52 weeks low niya para mag-compute ng maayos. So, ayan natin. Ito yung 52 weeks low, ito yung 52 weeks high, di ba? So, 261.40 yung 52 weeks. 52 weeks high, 261. Tapos, 212 yung 52 weeks low. Ngayon, ikakopy natin ito at i-import natin dito. I-paste natin dito sa number 1. Tapos, right-click, copy dito, i-paste pala, at i-save natin ngayon to. Ngayon, Philippine Stock Market, JFC na laman nito. So, gagawin ngayon natin, remember, ito, pang copy and paste, pang Forex, Crypto, US Stock Market, copy and paste. Tapos, dito naman, through Excel. Tapos dito naman, clipboard pa rin. Pero kasi, dito kasi sa may ilalim, yung option dito, ang diskarte niyan,
Ang copy and paste niya, magsisimula sa may 1 year return hanggang all the way sa kung ilang panahon ang gusto mong makopy dito. Pero, kapag dito naman sa Excel, dito tayo sa Excel, Forex, Crypto, US Stock Market, Philippine Stock Market, dito yung process. Pwede ka mag-start, dito ka mag-start sa may date, o kaya mag-start ka sa anong date dito. Hindi mo na kinakala-highlight yung sa may 1 year return. Para lang yun dito sa may built-in na ano dito. Pero pag ito na kinlik natin through Excel, ibig sabihin yan, get yung pag ano, katulad yung ginagawa natin ngayon. Which is na import na ano na natin, na save na natin kanina, no? I-refresh natin ito. Yan na natin. So pupunta tayo Philippine Stock Market, di ba? Through Excel. So kunin na ngayon natin JFC, which is ito 'yon. Import, extract, calculate, and then chart. At record na neto, Philippine Stock Market, JFC. At yan na, makikita mo na yung presyo ng JFC. Makikita mo na detection, prediction, projection, o daily forecast, whatever, lahat ng whatever set na computation, sophisticated na calculation dito, ay makikita mo na exclusively lang kay Alex 11 Pro Dashboard. Na-gets nyo? Yung mga importanteng bagay dito na dapat yung nakikita o natututunan sa kung anong klaseng whatever set na stocks, forex, crypto na ilalagay. Sa pamamagitan nito, mas madali mo makikita yung attitude, character, image ng kung anong klaseng gusto mong banatan. Dedicated itong Alex 11 Pro Dashboard sa mga short-term investors, lalo na day trader and scalper, position trader, momentum trader. Very recommended ito for daily trader and scalper all the way sa investor, short-term investor, momentum trader, position trader sa loob ng MA20 o whatever. Diskarte mo na kung gusto mong gamitin sa much longer na time frame. Ang dali lang naman kasi isipin Kinuha natin yung pinaka-latest MA20 ng JFC, di ba? Kinuha natin yung pinaka-latest. Ngayon, gagawin natin, kunin natin yung pinaka last term, okay? So may kita ngayon natin historical data dito, yung nilagay natin September 7 all the way pabalik ng August 9. So ngayon magi-start tayo ng August 9, pabalik na naman. Kunin natin yung MA naman niya, MA40, di ba? Parang gano'n. So ngayon diskarte, yun nga, pupunta ka sa historical data dito. Tapos August 9 yon, hanapin mo ngayon yung August 9. Mag-i-start ka sa August 9 na mag-highlight. August 9. Ba't wala yatang August 9 dito? Samantala may record dito. May record dito. August 9. Nasaan na yung August 9 dito? Ba't wala yung August 9 dito? Diba? Hindi mo malaman saan niya kinuha yung ito pala, August 9. So, dito tayo mag-start ng August 9. Diba? Tapos, bumilang ka na at least 1 month at transaction para yung nakikita natin ngayon dito, pang MA20. Tapos, yung kinakopy naman ngayon natin dito, pang MA40 na record. Diba? Pang MA40. So, ganyan. Copy natin na to. I-open uli natin kunyari yung yung kaninang tinignan natin, JFC. Palitan natin ng pangalan na to. Diba? Sabihin na natin, JFC MA40. Diba? Tapos, ito, buray natin laman nito at i-paste natin dito ngayon yan. So, i-save natin pa. Gagawin ngayon natin, ito yung pang MA20, pinaka-latest MA20. Mag-open tayo ng panibagong Pro Dashboard. Open tayo ng panibagong dashboard. Okay. So, ito yung MA20. Ito naman yung pang MA40. So, mag-i-import tayo dito ng JFC ng pang MA40. Okay. Which is ito yun. So, ngayon, ipagkukumpara mo ngayon yung detection, prediction, projection set neto ng MA20 ito versus sa MA40, which is ayun, nagloko-loko, patay tayo dyan. Okay, so ito yung MA20 at ito yung MA40. So titignan mo ngayon, ipagkukumpara mo kung ano sinasabi niyang projection. Ito yung early age, ito yung pinaka-latest. Okay,
So, gawin natin early age. Lagay natin early age dito. Ito pala yung early age. Ito yung latest. Ngayon, pagkukumpara mo ngayon, appreciation percentage last for MA40 96.86. Depreciation percentage ay nasa 3.14%. I-versus natin sa pinaka-latest MA20, yung depreciation percentage 10.41. Yung appreciation na nagmula sa 96 ay 89% na lang. Tapos sinasabi ngayon dito, yung detection, prediction, projection, kung mag-SMA, WMA, hanggang all the way na EMA, babagsak daw ang presyo ng up to 240. By this time kasi, yung MA40, ang presyuhan 253. Ang pinaka-higher sa loob ng MA40 na yan, 261. Pinaka-lowest, 237. Ngayon, yung pinaka-latest na MA20, pinaka-highest, 254 na lang. At yung pinaka-lowest, 234. Mas mababa itong low ng MA20 versus sa low ng MA40. Mas mataas naman yung high ng MA40 versus sa MA20. Nai-guess nyo? Yun yung idea kung bakit may multiple na chart dito. Ayun lang, napatay pala natin. Nai-guess nyo? Yun yung idea. At yung idea nun, dito yung ngayon, dito ginawa yung Pro Dashboard. Dito pinoprogram. Okay, dito ko pinoprogram yung Pro Dashboard. Lahat ng software ko, pati Android, dito ko ginagawa. So, na-guess nyo. So, i-play uli natin. So, iyan yung So, ngayon, kung gusto nyo test drive itong Alex 11 Pro Dashboard, i-click mo na yung download link dyan. And you have at least 7 days to try. At syempre, kung nagustuhan mo, di bahala ka sa buhay mo na mag-subscribe. Tignan mo na lang kung magkano ang subscription, which is sa palagay kung magiging right amount na subscription. Hindi na siguro masama, 1,000 a month na subscription para sa Alex 11 Pro Dashboard, since magagamit mo nga ito literal kaka-day trade and scalp mo, crypto man, lalo na Forex, okay? Lalo na sa may masterclass ko, marami nakikinabang sa may masterclass ko nito. Alex 11 Pro Dashboard, papasalamat sila na keso, laking tulong ng Alex 11 Pro Dashboard. Mag-login ulit tayo. Okay, pag-login tayo dyan. So, ito, ginagamit ko yung mismong trial mismo. Kaya may nakalagay, your subscription will expire within a day, which is nilagay ko kasi bukas, expired na to. So, tinatesting ko lang. So, ngayon, kunyari man, nasave ka ng data, which is, kunyari, ito, example, punta tayo dito. Walang laman yan, di ba? Kunin natin ngayon, kunyari dito, BTC na historical data. So, kung gusto mo madali ang mag-paste ng historical data dito, itong gamitin mo. Imbis na through Excel. Ang kapangitan lang kasi dito, hindi ka pwedeng mamili ng very specific na date. Kundi, dito ka mag-start na mag-highlight, tapos kumuha ka ng at least MA22, MA23, MA25, basta lagpas ng MA20 na record. So, ganyan lang yan. Hindi ka pwedeng mamili ng very specific na date. Hindi ka tulad pag through Excel, pwede kang mamili ng very specific date ng Forex, crypto, US stock market, Philippine stock market. Yun ang kagandahan nito. Ngayon, dito naman sa bandang ilalim, ito nga, pwede tayo ito yung Excel. Ito naman, clipboard na style. Kumbaga, kung anong ginagawa natin ngayon na magka-copy and paste na ganito, which is ang gagamitin natin yun dito. Since crypto ito, BTC, yan, check natin to para pang crypto. Import, extract, calculate, chart. Ayan, BTC na laman nito. BTC. So, isa-save ngayon natin. Pag save natin, pag binuksan uli natin yan, yan ang makikita natin record, BTC. So, ang kakaibahan dito, hindi ka pwedeng mag-select ng very specific date. Pero pag naandito ka mismo sa clipboard dito, yan, katulad niyan, pang Forex ito, pwede tayong mag-select ng very specific date. Hindi na tayo gagamit ng Excel. Ito naman, optional to, which is magandang ring idea na may clipboard, copy and paste lang through online or through Excel. Pero ako tutusin, mas trip ko yung may Excel para pwede akong
turn back that time, di ba? Pwede ako makabalik. So, imbis na ikikip ko, kumaga kasama sa journaling mo, yung ma-ape mo yung yung difference ng MA20 ngayon versus sa MA40 last time, tapos versus sa MA60 last time. Kaya may mga 4 na dashboard dito na pwede mo para magpagkumpara mo. Katulad yung demonstration ko kanina. So ngayon, gagawin ngayon natin, i-reset natin ito, i-refresh natin, tapos sasabihin natin, sabi dito, would you like to import new data? No, kasi gusto kong makita yung kaka-import ko lang. Kunyari, in-import ko kagabi, o kahapon, tas gusto kong ma-double check, o di gawin ko, di no. So lalabas ngayon dito, BTC, diba? Click mo na lang yung chart para lumabas dito, tas click mo na lang whatever set na mga kiniklik dito para makita mo lahat ng mga computation. Yun ang kagandahan niyan. Pwede mong i-save whatever set na gusto mong i-save. Pero this time, gagawin natin, refresh pa uli natin kasi mag-i-import tayo clipboard, hindi dito, kundi dito sa Excel, tapos clipboard. Dito, magka-copy and paste lang tayo mula sa online, which is Investa. So, gagawin ka lang natin, since pang forex ito, hanap tayo ng pang forex. Pwede natin gawin dito yung gold. Yeah. Pwede kasi dito gold, silver, whatever. Ngayon, kunin natin historical data, which is, parang tama nga ba to? Parang hindi yata, teka ha. Low, high, open, XRP. Tingnan nga natin kung parehas nga lang siya ng historical data. Hindi parehas. US stock market. Alam ko hindi ko pa na-program yata to. Yeah, hindi ko na-program yata tong gold Patay tayo, nakalimutan ko tong gold Hindi, try natin. Alam ko na i-program ko to Alam ko kasama sa code ko to Double check natin. Di pag hindi gumana, hindi siya gumana. So ngayon, lagay natin import, extract, calculate, and then chart. Hindi gumana. Hindi nakaano to, yung sa may gold. Iba kasi yung historical data nito. Low, high, open. Paglagay natin ng ng XRP, may additional shares and volume. Pag nilagay natin ng US stock market, parehas lang ng record ng US stock market na may volume and shares din. Pag crypto tsaka US stock market, parehas lang. Pag XRP, gumagana yan. Hindi lang gagana sa may gold. Hindi ko napansin dapat pala maano ko itong ganun So, na-guess yung idea, mga nakaprogram ta. Pero usually, kung ano yung mga majority USD pair or whatever set of pair, kunyari, Euro. Euro USD. Halimbawa, geto. Euro. Paano, lagi ko nakakalimutan yung nun. USD Euro pala. At ganun. Hindi natin makakuha yung saktong Hindi, gawin lang natin USD CAD. Hanap na tayong ibang Yan. So ngayon, pag USD CAD, tamang-tama. Ito, since pang forex yung nilagay natin dito na ginagamit natin. So ito, pwede tayong mamili ng kahit anong klaseng date. Hindi natin kinakailangan mag-copy dito, mag-highlight dito, tapos mag-scroll. Hindi. Pwede ka mag-start sa kahit anong panahon. Kunyari, gusto natin makita yung buong record ng January hanggang February something. Kunyari, hanggang December 29 or whatever. So, kukunin natin to, copy natin ito. Tapos, import, diba? Extract, calculate. Okay, biglang nag-error dito, calculate. Ang discarded yan, kaya nag-error yan. Wala naman kasi tayo nilagay na value amount sa 52 weeks high and 52 weeks low. So, gawin ngayon natin, punta muna tayo dito. I-enter muna natin yung 52 weeks high. Ito lang ang dito. Ito lang ang consequence nito. Ito lang yung medyo may kahirapan dito. Yan. Tapos ngayon, i-highlight na uli natin yung kaninang in-highlight natin. Kunyari dito sa January 31 hanggang dito kunyari sa
December 29 or something. Copy natin yan, tapos import uli natin, import, extract, calculate, and then chart. Yan, gumana na siya. Kinakailangan talaga, i-enter mo muna yung 52 weeks high and 52 weeks low bago siya gumana para walang error. So ngayon, eto na yung record ng nakita natin dito na USD CAD. Di ba? USD CAD. Ito na ngayon yun. So yun ang kagandahan nito. Pwede tayong mamili ng very specific date. Hindi lang basta yung pinaka most recent record na MA20. So may kita ngayon natin dito sa historical data. Sinasabi daw dito yung record January 30 all the way papuntang January January 8. Okay, January 30 hanggang January 8 daw yung record niya, di ba? So MA20 na record niya. So ngayon titignan mo ngayon dito yan, kunyari sa may chart, hanapin mo USD CAD. Hanapin mo ngayon dito yan. Tapos, ayun, pagkumpara mo na ngayon, kung ano nga ba naging record nun, hanapin mo dito, kailan yung panahon na yon. Pag nagba-backtesting ka, di ba? Backtesting kang ganyan. Or pwedeng gawin mo, para hindi ka nababaliw dyan, gawin mo na per week na lang ito. Para hanapin mo ngayon, yung panahon ng January. Di ba? Which is ang tagal na ito, January. Nasaan ng January, di ba? Parang ganon. So, hanapin mo dito yung panahon ng January, which is nandito yung panahon ng January. 2011 na pala ito. 2011. Tayo sa 2023 lang. Okay. 23. So, ito ngayon January. Diba? Nandito yung panahon ng January 8, whatever. Kasi nandito yon. So, ito yung record ng January sa loob ng MA20. So, makyat sa ng paganon hanggang March, which is masyadong malayo yung gawin natin ng 1 day. Hanapin natin ngayon yung January. Na-guess yung idea, pag nagba-back testing ka o nag-aanap ka ng past record niya, ganyan mo siya iisipin. So, yun ang kagandahan nito. January 8 daw yun, no? January 8 o January 9, whatever. So, ito ngayon yun, yung record niyan. So, usually, magbibilang ka ng up to 17 bars lang dyan para sa MA20. Ano ba yun? 17 bar. Date range. So, January 8 daw dyan. Pero walang January, dito kasi pang American panahon yan. Ito, Philippine time tong Instagram eh. So, ngayon, gawin natin. Kuha tayo ng 17 bars, which is MA20 yon. Ito yung MA20 niyan. Okay, ito yung MA20. So, may kita natin, hindi to MA20, but ito yung record nito, MA20. Sabi daw dito, per day, hanggang January 30, no? Hanapin natin January 30. So, ito yung January 30. May kita natin 15 bars yan. 15 bars. January 8. Malamang dito tayo sa January 6 eh. Yan. Usually mga 17 bars ang laman yan. Pang MA20. Yan. Hindi ko malaman ba't ito na ito. Okay. So, ayan. Makikita mo ngayon. Ano nga ba naging direction yan versus sa past transaction? Consolidation sa taas. Bumagsak. Tapos consolidation dito. So, ito yung panahon, nung unang panahon na pinaka-highest. Pinaka-highest. 135. Pinaka-lowest 132. I-versus ngayon natin, sa lumipas na ilang panahon, umakyat dito, nasa 138. Pinaka-highest yan, nakasulot 138. Mula dito, ng March, wala na, hindi na umakyat ng 138. Bumagsak lang ng bumagsak. At bumalik lang sa 136 something, bandang, eto, September, ngayon pa lang. So, na-guess nyo, ngayon pa lang siya bumabalik. So, ngayon, gawin mo, mag-double chart ka. Diba? Hanapin mo ngayon yun. Hanapin mo ngayon yan dito. So, ano guys, yung binibigyan ko kayong idea, paano nga ba ginagamit yung Pro Dashboard pag nag-analyze kayo, whatever, blah, 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 blah. Diba? So, ito, mas maganda to kasi marami kang pwedeng batayan dito. Hindi lang basta chart kasi bukas nagcha-chart ka kunong ganyan,
meron kang matibay na computation, estimation, calculation, remember, tatak, Alexonse, na detect, predict, project na way in advance kung ano magiging potential ng stocks, forex, crypto na iyong binabanatan. Kahit hindi ka pa masyadong marunong whatever. At least sa pamagitan nito, nagkakaroon ka ng idea, ay ganun pala dapat ginagawa pag nag-a-analyze o nagpa-backtesting ka pala, hindi pala ganun kadali yung dahil palang hocus-pocus mang iisipin. So, itong Alexonse Pro dashboard na to, recommended ito sa mga advanced na tao, advanced na trader and scalper. Pero kung hindi ka masyadong advanced na trader and scalper, puta, walang kwenta sa'yo na mag-subscribe dito sa Alexonse Pro dashboard na ito. Since magiging lang to, useless para sa'yo, basura lang to para sa'yo. Kasi wala kang sapat na aral, hindi mo rin basta maintindihan tong Alexonse Pro dashboard. Kung may maintindihan kami man dito, isang bagay lang ang maaaring maintindihan mo dito yung automatic detection, prediction, projection, kung bullish o bearish nandito, kung uptrend or downtrend, ito yung mga tatamaan kay 25 to 100% dito, or tungkol sa SMA, WMA, hanggang sa whatever set ng mga computation dito. Kaya very recommended ito mismo sa mga advanced na yung may idea na o kaya yung feeling smart na parang alam yung pinagagawa nila. Sige, pagkumpara mo yung the way ka nag-chart kuno gamit yung getong kunyaring traditional charting system, pero nasaan yung computation, estimation, calculation, whatever set na pinaka-craziest na computation katulad nito, nasaan, di ba? Kunyari example, tayo usually pag di ba? Mga non-pro traders and scalper o yung feeling smart na magte-trade and scalp nag-a-analyze TA. Usually, ganito iisipin mo. Ganito maglalagay ka ng lower and higher trend line. Ka, Bermuda Triangle. Diba? Maglalagay ka pa ng ascending, descending triangle shit. Di ba? Ito yung high trend line. Di ba? Ito yung lower trend line, na-break dito. So, yung momentum, naging ganito na yung momentum, blah, 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 blah. Diba? Okay, ito yung high trend line ngayon. Ito yung lower trend line ngayon. Descending triangle, blah, 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 blah. Ito, considered ascending triangle. Ano nga ba potential niyan? So, maglalagay ka ng measurement sa usapang demand supply gap. Ito yung pinakamataas dito. Pak! Tapos yung pinaka most recent record na bababa, nandito. Pak! O, iyon ang i-measure mo ngayon, di ba? Yun ang i-measure natin. Halimbawa, ganyan. O, pak! O, di ba? O, kaya, yun natin. Ito yan, o, may measurement ganyan. Nasa ilang porsyento na ngayon itong current market price na itong tinitignan natin GBP. Saan nga ba pupunta to? 120 na naman ba? Which is nakasulat dito. Nasa around 123. Ano pa yung next reference nito? Malamang ito talaga tatama niya. 1, 2, 3, which is nasa around 124. Ang next movement dyan, yung pinaka-common dito, all the way dito, pinaka-worst case scenario, una muna 124 to 123, tapos papuntang 120. Pero hindi basta babagsak ang 18 agad dyan. Mga 120. 124 muna, papuntang 120. Hindi para bumagsak ng 18 agad. So ngayon, may kita mo na dito. Kaya ito ay ascending triangle kasi below the candlestick yung moving average, versus dito descending triangle kasi above the average yung moving, above the candlestick yung moving average, blah blah. Pero nasa yung computation mo? Na-guess yung ibig sabihin. Nasa yung pinaka-slickest na computation estimation katulad ng nakikita mo rito na mga very sickest na computation na maaaring hindi mo na imagine. Tang na may ganun pala, anak ng putang, anong klaseng computation, wala akong maintindihan dun Yeah? So ayan mga yan. Kumbaga may early detection, prediction, projection, daily forecast, whatever, kada MA20 man or whatever. So ayan ang kagandahan nito. Kapag dito, pwede tayong mag-straightforward ng copy and paste through dito. Mag-highlight ka dyan, all the way dito. O kaya, pwedeng yung clipboard dito naman, under dito tayo ito hindi pa gumagana, hindi ko pa na pero usually ito gumagana itong tatlo na to, pang Excel naman yan. Mag-i-import extra ka, magtatago ka ng historical data ng whatever shit na ilagay mo rito. So yung kagandahan nito, ngayon bahala kayo sa buhay nyo na mag-value ng time. Kung gusto nyo ma-feel, ma-try ito, yeah, go ahead, download nyo, nandiyan sa may download link, at meron kayong 7 days to try.
At syempre, kapag nagustuhan nyo, di bahala kayo sa buhay nyo na mag-subscribe. At magiging monthly subscription nito, 1,000 a month na na subscription. Kung gusto nyo patuloy na sana magamit ang Alex 11 Pro Dashboard para sa inyong short-term investing sa stocks, forex, crypto, or daily trading, scalping, and position and momentum trading sa stocks, forex, crypto. Napakaganda nitong Alex 11 Pro Dashboard. Ako man, pati mga estudyante ko sa may masterclass, malaking pakinabang ang Alex 11 Pro Dashboard. Mag-value ng time!